Isang gabi, 3 araw na ang nakalipas, isang matandang babae na naglalako ng kakanin sa isang eskinita sa tondo ang muntik ng himatayin nang makita niya ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng putik malapit sa estero. Mula sa ilalim ng basang lupa, isang maliit na medalyon ang dahan-dahang lumitaw, tila iniluwa ng lupa. May kasama itong mahinang ugong na parang boses mula sa nakaraan. Isang amoy ng kamanyang at tuyong dahon ang humalo sa mabahong singaw ng estero na nagpasikmura sa kanya. At ang pinaka-nakamangha-mangha, nang pulutin niya ito, ang nakaukit ay isang babaeng may nagliliyab na mga mata, at sa likod nito ay isang salita lamang na nakasulat sa lumang baybayin, katarungan. Mula sa sandaling iyon, ang maliit na komunidad sa gilid ng Maynila ay nabalot ng hiwaga. Walang nangahas na lumapit sa matanda, dahil naniniwala ang lahat na isang anting-anting ang pumili sa kanya, isang anting-anting na naghihintay ng tamang panahon upang maningil sa mga nagkasala. Sa Tondo, isang distrito sa Maynila kung saan ang buhay ay tila isang walang katapusang pakikipagbuno sa tadhana, ang bawat araw ay mabagal na lumilipas, na parang ang oras ay natigil sa pagitan ng mga nagsisiksikang barong-barong at ng mga rumaragasang jeepney. Ngunit sa likod ng maingay na pananahimik na iyon, ang maliit na tahanan ni na Lola Insyang ay may bitak na palalim ng palalim sa bawat paglipas ng araw. Tuwing umaga, si Lola Insyang ay gumigising bago pa man tumilaok ang mga tandang ng kapitbahay. Maglalagay siya ng isang maliit na kaldero ng sinaing sa ibabaw ng kalan di uling at magpiprito ng tuyo. Naniniwala siya na ang isang masayang tahanan ay itinayo sa maliliit na bagay, isang mainit na almusal, isang malinis na sahig, at isang ngiti kahit napagod. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, madalas niyang maramdaman ang isang malaking kahungkagan. Ang kanyang apo na si Beste ay madalas na inuubo, isang tuyong ubo na tila kumakain sa manipis nitong katawan, at ang gamot ay tila nagiging ginto sa bawat pagtaas ng presyo. Ang subo ay hindi pa tuluyang lumilisan nang imulat ni Lola Insyang ang kanyang mga mata sa ibabaw ng isang lumang papag na kawayan. Hindi niya sinindihan ang bumbilya, sapat na ang malamlam na liwanag mula sa isang maliit na butas sa dingding na yari sa ero. Sa mabagal na kilos, bumangon siya, naghilamos ng malamig na tubig mula sa isang lumang banga, at naglakad patungo sa kusina, isang maliit na espasyo kung saan ang uling at abo ay nagsasama. Doon, ang mga sangkap para sa kanyang mga paninda ay inihanda na niya mula pa kagabi. Mga hiniwang saging na saba, kamoteng kahoy, at isang palangganang puno ng galapong para sa turon. Ang kalan di uling ay sinindihan. Ang apoy nito'y maliit ngunit matatag. Isa-isa niyang inilubog ang mga saging na binalot sa lumpia wrapper sa kumukulong mantika. Hindi siya kailanman nagmamadali. Kahit na ang kanyang katawan ay pagod na dahil sa edad, madalas siyang bumubulong. Beste, para sa'yo ito, apo. Ang bango ng nilulutong turon at banana cue ay nagsimulang kumalat, sumusuot sa makipot na eskinita kung saan nakatayo ang kanyang dampa. Ang mga kapitbahay na dumadaan ay bumabati sa kanya ng isang tango ng paggalang. Kilala si Lola Insyang na hindi kailanman nandaya sa sukli o sa sangkap. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay gumagalaw na parang sanay na sanay, humahabi ng dasal sa bawat piraso ng kakaning kanyang inihahanda. Walang mga salitang sobra. Tanging katahimikan na pinupuno ng lagitik ng mantika at ng pag-init ng kawali. Alam niyang ang araw na ito ay kailangang mas malakas siya kaysa kahapon. Sapagkat sa likod ng kanyang pagod na mukha ay may isang responsibilidad na hindi niya kailanman inireklamo. At sa pagputok ng liwanag ng umaga, alam niyang ang kanyang trabaho ay nagsisimula pa lamang. Matapos hanguin ang huling piraso ng turon, pinunasan ni Lola Insyang ang ibabaw ng mesa gamit ang isang basahang kupas na kulay kape na. Pagkatapos ay binuhat niya ang kanyang paboritong bilaw, isang pamana mula sa kanyang yumaong asawa, gamit ang dalawang kamay na nanginginig ngunit tiyak. Isa-isang inayos ang mga paninda, maayos, ang mga banana cue sa kaliwa, mga kamot cue sa gitna, ang mga turon sa kanan, at ang mga kwek-kwek sa harap. Ang pagkakaayos ay hindi basta-basta. Nais niyang maramdaman ng bawat mamimili na sila ay pinahahalagahan. Huwag sanang magulo sa daan, bulong niya, na para bang naririnig siya ng bilaw. Itinali niya ang isang kulay kape at kupas na panyo sa kanyang balikat, pagkatapos ay sinuklay ang kanyang puting buhok gamit ang isang suklay na kahoy na may bungi na sa dulo. Sa harap ng isang basag na salamin, tiningnan niya ang kanyang mukha, matalim na mga mata,
manipis na labi, at mga kulubot na nagsasalaysay ng dekada ng pakikibaka. Walang kolorete, walang pilit ng ngiti, tanging isang katatagan na tahimik na nag-aalab. Itinaas niya ang bilaw, ibinabalans ito sa kanyang ulo na may kasanayan ng ilang dekada, at pagkatapos ay humakbang palabas ng bahay. Ang pinto ay marahang umingit na parabang nakikidasal. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ngunit hindi nag-aalinlangan. Sa kanyang ulo, hindi lamang mga paninda, kundi ang pag-asang kanyang dala para sa gamot ni Beste. Isang hakbang, isa pang hakbang patungo sa nag-iinit na kalsada ng Maynila. Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, dahan-dahang naglakad si Lola Insyang sa maalikabok na gilid ng Abad Santos Avenue. Ang pawis ay marahang dumaloy sa kanyang sentido, ngunit hindi siya nagreklamo. Ang bilaw sa kanyang ulo ay nanatiling balanse. Ang mga paninda sa loob nito ay hindi man lang gumalaw. Bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat. Alam niya na isang maling galaw ay maaaring maging sanhi ng pagkahulog ng kanyang paninda. Dinaanan niya ang mga trooper ng tricycle na pagod na nakaupo, ang nagtitinda ng sa malamig na nagpapaypay sa sarili, at ang mga nanay na sumisilong sa ilalim ng tindahan. Lahat sila ay kilala siya, at mula sa malayo ay ngumingiti na sila bilang paggalang. Si Lola Insyang ay hindi kailanman na malimos, ngunit palaging binibigyan ng puwang sa puso ng mga taga doon. Alam niyang ang kanyang lalakarin ngayon ay mas mahaba kaysa karaniwan, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang mga suki ay naghihintay sa kabilang dulo ng Divisoria. Kahit na nangangalay na ang kanyang mga binti at nagsisimula ng kapusin ang kanyang hininga, patuloy siyang humakbang. Sa kanyang mga mata, hindi pagod ang makikita, kundi isang determinasyon na hindi matitinag ng init o edad. Ngayong araw, tulad ng mga nakaraang araw, siya ay naglalakad hindi lamang para magbenta, kundi para patunayan na ang dignidad ay hindi kailanman natutumba ng panahon. At mula sa malayo, ang kanyang paningin ay nakakuha ng isang bagay na hindi pangkaraniwan, isang grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa gitna ng kalsada. Ang mga sasakyan ay huminto at nakapila, at ilang mga pulis na nakaunipormeng asul ang matikas na nakatayo, nagmamando ng trapiko. Kumunot ang noo ni Lola Insyang. Checkpoint. Nakilala niya ang mga palatandaang iyon mula sa mga kwento ng kapitbahay na nahuli ng walang malinaw na dahilan. Ang kanyang mga hakbang ay bahagyang bumagal, ngunit hindi huminto. Alam niya na kung hihinto siya ngayon, lalamig ang kanyang mga paninda at ang mga suki sa kabilang kalsada ay maaaring umalis. Sa kanyang isip, bumulong siya. Siguro papayagan naman nila akong dumaan sandali. Wala siyang intensyon na manggulo. Gusto lang niyang mabilis na makadaan, tahimik at mawala. Ngunit may bumubulong sa kanyang kalooban, huwag kang lumapit. Subalit, ang pangangailangan ay mas malakas na nagsalita kaysa sa takot. Habang pinipigil ang hininga, nagpatuloy siya sa paglakad. Dala ang isang maliit na pag-asa na sa araw na ito, ang katarungan ay may puwang pa rin sa gitna ng mga uniporme at kapangyarihan. Kahit na nag-aalinlangan, si Lola Insyang ay patuloy na humakbang pasulong. Kailangan niyang tawirin ang kalsadang iyon upang makarating sa lugar kung saan naghihintay ang kanyang mga tapat na suki. Medyo hinihingal siya, ngunit hindi siya lumingon. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang nasa isip, ang mga panindang ito ay kailangang makarating bago lumubog ang araw. Alam niya na ang alternatibong daan ay masyadong malayo at maputik pagkatapos ng ulan kagabi, hindi isang opsyon para sa isang matanda na may dalang bilao na puno. Kaya pinili niya ang pangunahing daan. Kahit alam niyang may checkpoint, ang kanyang mga hakbang ay nanatiling kalmado. Ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatungo. Hindi siya ang tipo ng tao na gumagawa ng gulo, ngunit hindi rin siya ang tipo na sumusuko dahil lamang sa takot. Ang kanyang panyo ay marahang iwinawagayway ng hangin, tinatakpan ang kanyang mga balikat na pagod na sa pagpasa ng bigat ng pag-asa. Sa kahabaan ng daan, binibilang niya ang oras, gaano pa katagal bago makarating sa dulo ng palengke. Gaano pa katagal mananatiling mainit ang mga paninda, gaano pa katagal bago makakain ang kanyang apo. Lahat ng iyon ay nagtulak sa kanya na huwag huminto, lalo na ang umurong. Nang papalapit na, binagalan niya ang kanyang mga hakbang, pinagmamasdan ang sitwasyon ng may kahinahunan ngunit may pag-iingat. Ang mga motorsiklo ay nakapila.
Ang mga driver ay nakatayo habang inaabot ang kanilang mga lisensya at rehistro na may bakas ng pagkabalisa sa kanilang mga mukha. Ilang mga pulis ang naglalakad-lakad, ang kanilang mga boses ay magaspang. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at mayabang. Pumunta si Lola Insyang sa gilid ng daan, sinusubukang huwag mapansin. Nakatingin siya diretso sa unahan, sa isang makipot na eskinita na siyang pasukan patungo sa kabilang kalye. Ang kanyang patutunguhan ay 5 hakbang na lang pagkatapos ng checkpoint. Ngunit doon mismo ang pinakamatinding kumpol ng mga tao. Huminga siya ng malalim at inayos ang posisyon ng bilaw sa kanyang ulo. Wala siyang hinihiling kundi pahintulot na makadaan, tahimik, mabilis, walang abala. Nakita niya ang tingin ng isang driver na mapait na ngumiti sa kanya, na para bang sinasabing, mag-ingat ka, Nay. Ngunit hindi na siya maaaring maghintay pa. Sa pusong marahang kumakabog, humakbang siya papasok sa gitna ng maraming tao. Handa nang humingi ng pahintulot, handa nang hamakin, handa nang paalisin, ngunit hindi handa na sumuko. Sinubukan niyang magpaalam sa isa sa mga pulis. Ang kanyang kilos ay magalang kahit pagod ang kanyang katawan. Sa mahinang boses ngunit malinaw, sinabi niya, "Sir, paumanhin po. Makikiraan lang po sana ako saglit. Pwede po bang magbigay ng kaunting daan?" Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa ibaba, hindi mapanghamon, humihingi lamang. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay nakahawak sa gilid ng bilaw, na para bang nagpapahiwatig na wala siyang dalang armas, walang masamang intensyon, isang matanda lamang na gustong ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Nakatayo siya sa pinakagilid ng kumpol, sinusubukang huwag makagambala sa pila ng mga sasakyang sinusuri. Gayunpaman, ang kanyang matandang katawan at mabagal na mga hakbang ay nagmukha siyang isang hadlang sa mata ng mga opisyal na abala sa pagpapakita ng kanilang kapangyarihan. Nanatili siyang tahimik pagkatapos magsalita, nagbibigay ng puwang para sa isang sagot, hindi namimilit. Hindi gumagalaw, naghihintay lamang ng may pasensya na isinilang mula sa dekada ng pamumuhay sa kahirapan. Sa likod ng kanyang kalmadong mukha, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi niya ito ipinakita. Para sa kanya, ang paghingi ng pahintulot ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang anyo ng paggalang sa mga patakaran, hanggat ang mga patakarang iyon ay makatao pa rin. Ang mga driver na sinusuri ay tumingin sa kanya na may awa, isang lola na masipag pa ring nagtatrabaho para sa isang subong kanin. Isang batang ina ang napahinto sa paghinga, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang maliit na anak. Isang nagtitinda ng buko juice sa gilid ng daan ang itinigil ang pag-ugoy ng kanyang pamaypay. Ang kanyang mga mata ay nagluluha. Lahat sila ay kilala kung sino si Lola Insyang, isang matandang babae na hindi kailanman na malimos, na laging humingiti kahit hindi mabenta ang kanyang mga paninda, na kung minsan ay nagbibigay ng libreng turon sa mga batang lansangan. Sa gitna ng init at tensyon ng checkpoint, ang kanyang presensya ay parang isang marahang simoy ng hangin, kalmado, tapat, at hindi nakakaabala kaninuman. Ilang mga driver ang nagkatinginan. Maririnig ang mahinang bulungan, si Lola Insyang iyan. Padaanin niyo na. Ngunit walang sinuman ang nangahas na magsalita ng malakas. Tanging pag-asa na lamang ang kanilang magagawa na may kabaitan pang natitira sa likod ng asul na uniforme na ngayon ay humaharang sa isang lola na may daladalang bilao ng mainit na kakanin. Ngunit, ang pulis na nakaunipormeng asul ay tumugon ng may kabastusan at kayabangan, tinatanggihan ang kanyang hiling na makadaan. Lumingon ito saglit, nanliit ang mga mata, at sumagot sa mataas na boses na puno ng pagkayamot. "Nay, hindi niyo ba nakikita na sarado ang daan? May checkpoint. Huwag kang dumaan dito, umalis ka na. Huwag mong dagdagan ang problema namin." Ang kanyang kamay ay kumaway ng marahas, na para bang nagtataboy ng langaw. Si Lola Insyang ay hindi natinag. Yumuko lamang siya ng bahagya, sinusubukang pigilan ang kahihiyan na nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Sa paligid niya, ang mga tao ay napahinto sa paghinga. Walang nangahas na ipagtanggol siya. Ngunit alam ng lahat na ang hiling ng matanda ay makatwiran, hindi labis. Gayunpaman, walang pakialam ang pulis. Para sa kanya, ang presensya ng isang matandang babae ay isang maliit na abala lamang na maaaring alisin sa pamamagitan ng isang sigaw. Muli itong tumalikod, sinasadyang ipakita ang kanyang likod, isang senyales na tapos na ang usapan,
kahit hindi pa ito tunay na nagsisimula. Sinubukan ni Lola Insyang na ipaliwanag ng may pasensya na ang daang iyon ang tanging daan papunta sa kanyang mga suki. Ang kanyang boses ay nanatiling malumanay ngunit sapat na malakas upang marinig sa gitna ng ingay ng checkpoint. Paumanhin, ho. Ito lang po ang tanging daan na madadaanan ko papunta sa kabilang kalye. Doon po ako karaniwang nagtitinda. Naghihintay po sila. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo, hindi nagmamakaawa, nagpapahayag lamang ng katotohanan. Hindi niya itinaas ang kanyang tono, hindi nagreklamo, umaasa lamang sa kaunting awa mula sa isang taong dapat sana ay nagpoprotekta. Sa likod ng kanyang simpleng mga salita, mayroong isang mahabang kwento tungkol sa isang pang-araw-araw na ruta na hindi nagbago sa loob ng 20 taon, tungkol sa mga regular na customer na parang pamilya na, tungkol sa isang apo na naghihintay ng pambili ng gamot mula sa kikitain niya ngayong hapon. Ngunit, ang pulis ay umismid lamang at sumagot ng hindi lumilingon, "Sige na, umalis ka na rito. Marami pa akong kailangang suriin. Huwag mong guluhin ang checkpoint." At sa gayon, ang maliit na pinto ng pag-asa na sandaling nagbukas ay dahan-dahang isinara ng kayabangan na nagtatago sa likod ng isang plaka. Ang pulis ay itinulak siya palayo, itinuturing na ang kanyang presensya ay nakakagambala sa operasyon. Hindi lamang siya tumanggi, itinaboy niya si Lola Insyang ng may marahas na kilos. Ang kanyang kamay ay dumapo sa balikat ng matanda na naging sanhi ng paggiwang ng kanyang katawan. Hindi natumba si Lola Insyang, ngunit ang bilao sa kanyang ulo ay muntik ng malaglag. Agad niyang ibinalanse ang sarili gamit ang isang kilos na isinilang mula sa dekada ng paglalakad sa mga batuhan at madulas na daan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagay na nagsimulang mabasag, hindi galit, kundi isang malalim na pagkadismaya. Alam niya na ang kanyang lugar sa mundo ay maliit, ngunit hindi niya kailanman inakala na ituturing siyang parang basura na kailangang walisin sa daan. Sa paligid niya, sandaling nanahimik. Ang mga driver ay yumuko, ayaw masaksihan ang kalupitan na hinabi ng kapangyarihan. Ang pulis ay muling naging abala sa pagsusuri ng lisensya ng isang binata, na para bang walang nangyari. Na para bang ang isang matandang babae na humihiling na makadaan ay isang ilusyon lamang ng tanghali na hindi kailangang alalahanin. Isang binata ang bumaba mula sa kanyang motorsiklo, na antig ng awa at nag-alok ng pera upang umuwi na lamang si Lola Insyang. Mabilis siyang lumapit at huminto sa tabi ng matanda. Sa mahinang boses ngunit taos puso, sinabi niya, "Heto na po, Nay. Bibigyan ko na lang po kayo ng pera para sa araw na ito. Huwag na po kayong magtinda. Huwag na po kayong makipag-usap sa kanila. Baka kung ano pa po ang mangyari sa inyo." Ang kanyang kamay ay nag-abot ng isang bagong-bago at malutong na papel na pera. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Alam niya na ang paglaban sa mga pulis ay magpapalala lamang ng sitwasyon. Mas mabuti pang umuwi ang lola ng ligtas at magpahinga. Sa kanyang mukha, makikita ang pagnanais na protektahan, hindi dahil sa pagmamaliit, kundi dahil alam niya kung gaano karupok ang katarungan sa mga lugar na tulad nito. Umaasa siya na sa pamamagitan ng pera, si Lola Insyang ay magiging kalmado na ngayong araw, kahit hindi mabenta ang kanyang mga paninda. Ngunit sa likod ng kanyang kabaitan, mayroong isang tahimik na kawalan ng pag-asa, na ang katarungan ngayon ay kailangang bilhin ng pera, hindi ipaglaban ng prinsipyo. Nang may katatagan ngunit may kahinahunan, tinanggihan ni Lola Insyang ang alok. Mas pinili niyang magtrabaho kaysa tanggapin ang awa. Hinawakan ng kanyang kulubot na kamay ang braso ng binata, hindi upang tanggihan ang kanyang kabaitan, kundi upang igiit ang kanyang dignidad. "Salamat, iho, pero itago mo na lang ang pera mo," sabi niya ng marahan. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Ayos lang si Lola. Gusto ni Lola na magtinda ng mag-isa. Gaya ng dati, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo. Walang kahihiyan, tanging isang pagmamalaki na isinilang mula sa kasarinlan. Alam niya ang kahulugan ng perang iyon, pagmamahal mula sa isang binatang nagmamalasakit. Ngunit alam din niya na ang pagtanggap nito ay nangangahulugan ng pag-amin sa pagkatalo. At hindi pa siya talo. Hindi ngayong araw. Hindi habang may lakas pa siyang maglakad at mainit na paninda sa kanyang bilao.
Sa likod ng kanyang pagtanggi, mayroong isang prinsipyo na hindi niya kailanman sinira. Ang buhay ay maaaring mahirap, ngunit huwag na huwag kang mamalimos habang kaya pa ng iyong mga kamay na magtrabaho. Humingi siya ng pahintulot muli, umaasa na ang pulis ay magiging makatao kahit sa loob lamang ng 5 minuto. Sa maliliit na hakbang, muli siyang lumapit sa linya ng checkpoint. Mas malalim ang kanyang hininga ngayon. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang panibagong determinasyon. Pakiusap ngayon lang. Bigyan niyo lang po ako ng daan sandali, hindi aabot ng 5 minuto. Pangako, maglalakad ako ng mabilis. Hindi ko kayo abalahin. Ang kanyang boses ay nanatiling mahina, ngunit mayroong isang panginginig ng katapangan na hindi maitatago. Tumayo siya ng tuwid hanggat kaya niya. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayuko tulad kanina. Sa kanyang mga mata, hindi kababaang loob ang makikita, kundi isang huling hiling ng isang tao na alam ang kanyang karapatan, karapatang dumaan sa pampublikong daan, karapatang maghanap buhay, karapatang tratuhin ng may paggalang, gaano man kaliit ang kanyang katayuan sa buhay. Ang paligid ay muling tumahimik. Maging ang ingay ng mga motor ay sandaling huminto. Lahat ay naghihintay kung sa pagkakataong ito, mananalo ang konsensya laban sa kayabangan. Nainis ang pulis dahil sa paulit-ulit na pakiusap, bigla nitong inihagis ang bilao ng mga paninda hanggang sa ang laman nito ay nagkalat sa mainit na aspalto. Wala siyang sinabi, hinablot lamang niya ang gilid ng bilao nang may marahas na kilos at ibinalibag ito sa lupa. Ang mga panindang maayos na nakaayos ay biglang nagkalat, ang mga turon ay natapakan, ang mga kamot-cue ay nadurog, ang mga kwek-kwek ay nabasag sa gitna ng alikabok at graba. Ang natirang mantika mula sa pagprito ay dahan-dahang dumaloy, kumapit sa nagbabagang semento. Natigilan si Lola Insyang. Ang kanyang mga kamay ay nakaangat pa rin, na para bang maihawak pa siyang isang bagay na wala na ngayon. Ang kanyang mukha ay hindi biglang nagbago. Hindi siya umiyak, hindi sumigaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nawalan ng kislap. Na para bang ang maliit na ilaw na matagal nang nag-aalab sa loob niya ay biglang namatay. Sa paligid niya, ang ingay ng checkpoint na kanina ay maingay ay naging isang nakakabinging katahimikan. Maging ang pulis na naghagis ay tila nagulat sa sarili niyang karahasan. Ngunit hindi siya nagsisi, tumingin lamang siya ng may taas noo, na para bang ipinakita niya ang kanyang hindi matitinag na kapangyarihan. Ang mga mamamayan at mga driver ay napahinto sa paghinga. Ang ilan ay nagtakip ng bibig, ang ilan ay nag-antanda ng krus. Ang kanilang mga puso ay nasaktan nang makita ang kalupitang iyon. Isang ina ang agad na hinila ang kanyang maliit na anak upang hindi ito makakita. Isang matandang lalaki ang marahang umiling, ang kanyang mga mata ay nagluluha. Diyos ko po, kawawa naman si Lola, bulong ng isang nagtitinda ng dyaryo, nanginginig ang boses. Walang nangahas na magsalita ng mas malakas, ngunit ang pakiramdam ng pagtutol ay kumalat na parang alon sa ilalim ng tubig. Alam nila na ang inihagis ay hindi lamang mga paninda, kundi ang dignidad ng isang taong walang kalaban-laban sa harap ng uniforme. Sa kalsadang dapat sana ipag-aari ng lahat, ang katarungan ay tila para lamang sa mga may malakas na boses o makapal na pitaka. Si Lola Insyang ay nanatiling nakatayo sa kanyang kinatatayuan. Sa gitna ng mga tira-tira ng kanyang nasirang paninda, ang kanyang katawan ay tahimik, ngunit sa loob, may isang bagay na nagsimulang umusbong. Hindi paghihiganti, kundi isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa galit. At sa gitna ng katahimikang iyon, alam ng mga mamamayan na sa araw na ito, isang malaking bagay ang magsisimula mula sa pagkawasak ng isang pirasong turon. Nang hindi inaasahan, sinipa ng pulis ang katawan ni Lola Insyang hanggang sa siya ay matumba. Ang kanyang ulo ay tumama sa kalsada. Dugo ang umagos mula sa kanyang sentido at pisngi. Ang sipa ay dumating ng napakabilis mula sa gilid. Malakas, walang babala. Ang matandang katawan na hindi na kayang labanan ang malakas na impact ay agad na bumagsak sa mainit na aspalto. Ang kanyang ulo ay tumama. Ang tunog ng pagtama ay mapurol, sumugat sa katahimikan na kanina ay bumabalot sa karamihan. Sariwang dugo ang marahang dumaloy mula sa kanyang sentido, tumulo sa kanyang kulubot na pisngi, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa, humalo sa alikabok. Hindi sumigaw si Lola Insyang. Yumukyok lamang siya saglit. Ang kanyang hininga ay putol-putol.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, sinusubukang suportahan ang bigat ng kanyang katawan na biglang naging dayuhan sa kanya. Sa kanyang mga mata, hindi ang sakit ang pinakamatindi, kundi ang pagtataksil. Pagtataksil sa isang sumpang dapat sana ipinangangalagaan ng mga nakasuot ng uniforme. At sa paligid niya, walang gumagalaw. Tanging ang tunog ng mga pinipigilang hininga at ang langit ng tanghali na tila yumuyuko rin sa kahihiyan. 5 pulis ang tumawa ng mapanlait, pinagtatawanan ang maliit na paghihimagsik ng isang matandang babae. Isa sa kanila ay tinapik pa ang likod ng kasamahan na sumipa, na para bang nasaksihan niya ang pinakamagandang biro ng araw. Ayan, kita nyo, sigaw niya ng malakas. Ang kanyang boses ay puno ng pang-iinsulto. Ito ang halimbawa kapag may nangahas na humarang sa checkpoint. Matanda o bata, wala kaming kinatatakutan. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw, ngunit hindi ito sinundan ng tawa mula sa mga tao. Ang naroon lamang ay mga maputlang mukha, mga matang nakayuko, at isang kahihiyan na nag-aalab mula sa loob. Alam nila na ang tinatawag na paghihimagsik ay isang simpleng pakiusap lamang na makadaan. Ngunit sa mata ng mga pulis na ito, ang kababaang loob ay itinuturing na kahinaan, at ang kahinahunan ay binibigyang kahulugan bilang isang senyales na maaaring tapakan. Tumayo sila ng tuwid, nagmamalaki ang mga dibdib, na para bang nanalo sila sa isang labanan. Gayong ang tinalo lamang nila ay isang lola na nagtitinda ng turon, hindi armas. At sa gitna ng kanilang mayabang na tawa, ang katarungan ay tahimik na nagsimulang isulat ang kanyang ganti, hindi sa pamamagitan ng boses, kundi sa pamamagitan ng isang katahimikan na malapit ng mabasag. Ang mga mamamayan ay kaya lamang umiyak ng tahimik. Ang takot ay nagpatahimik sa boses ng katarungan. Tinitingnan nila si Lola Insyang na nakahandusay sa aspalto. Ang kanyang katawan ay marupok, ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Gayunpaman, walang sinuman ang nangahas na humakbang pasulong. Isang batang ina ang mahigpit na niyakap ang kanyang anak, tinatakpan ang mga mata ng bata, upang hindi makita ang kalupitan na nangyayari sa sikat ng araw. Isang nagtitinda ng mami ang yumuko, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kariton, na para bang pinipigilan ang sarili na sumabog. Sa likod ng bawat tahimik na mukha, mayroong galit, ngunit galit na nakakulong sa takot. Takot na maparusahan, takot na paalisin, takot na maging susunod na biktima. Alam nila na ang pagtatanggol sa isang lola ay nangangahulugan ng paghamon sa isang hindi makatarungang sistema. At sa kanilang mundo na walang kapangyarihan, ang katarungan ay madalas na natatalo ng plaka. Gayunpaman, sa likod ng kanilang katahimikan, ang mga panalangin ay nagsimulang dumaloy ng marahan. Sana may milagro. Sana nakatingin pa ang langit. Sana hindi mamatay ang katotohanan ngayong araw sa kalsadang ito. Ang binata na kanina ay gustong tumulong ay sinubukang lumapit, ngunit hinarangan siya ng 4 na iba pang pulis na may pisikal na banta. 2 metro pa lamang ang kanyang nahakbang ng 2 pulis ang agad na humarang sa kanya, ang kanilang mga kamay ay nakakuyom, ang kanilang mga mukha ay galit. Huwag kang makialam sa batas. Tumahimik ka na lang dyan, sigaw ng isa sa kanila. Ang kanyang boses ay dumagundong. Natigilan ng binata, ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa, ang kanyang mga mata ay nag-aalab habang nakatingin kay Lola Insyang na mahina pa ring nakaupo sa lupa. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang hilahin ang lola palayo, gusto niyang sumigaw ng selakas-lakas niya, ngunit ang kanyang mga paa ay parang ipinako. 4 na pares ng mga mata ng pulis ang matalim na nakatitig sa kanya, handang kalagkarin siya kung magmamatigas siya. Sa paligid niya, ang mga tao ay napahinto sa paghinga, umaasa na hindi magiging padalos-dalos ang binata dahil alam nila na kapag lumaban siya, hindi lamang siya ang magiging biktima, kundi marahil pati na rin ang kanyang pamilya. Sa kanyang nanginginig na katahimikan, natutunan ng binata ang isang mapait na aral sa araw na ito, na ang katapangan lamang ay hindi sapat kung ang katarungan ay nabili na ng kapangyarihan. Ngunit sa kanyang puso, ang baga ay nanatiling nag-aalab, maliit, ngunit hindi namamatay. Si Lola Insyang, kahit nasugatan at nakahandusay sa aspalto, ay dahan-dahang bumangon at umupo. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang lakas na unti-unting dumadaloy mula sa loob. Hindi siya umiyak, hindi sumigaw, inayos lamang ang kanyang mahabang hininga, na para bang kinokolekta ang mga natitirang piraso ng karangalan na kakatapos lang yurakan.
Ang dugo ay patuloy na marahang dumadaloy mula sa kanyang sentido, nagpaparumi sa kanyang panyo na dating puti, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot. Sa likod ng sugat na iyon, may isang bagay na nag-aalab, kalmado, malalim at hindi matitinag. Tumingin siya saglit sa langit, pagkatapos ay yumuko sa lupa kung saan nawasak ang kanyang mga paninda. Doon, sa pagitan ng alikabok at mantika, tila siya isang figura na bumabangon hindi mula sa pagkahulog, kundi mula sa isang pasensya na umabot na sa hangganan nito. Ang mga taong nakakita sa kanya na dahan-dahang umuupo ay nagsimulang magbulungan, hindi na tungkol sa takot, kundi tungkol sa pagkamangha. Paano kaya ang isang lola na kakatapos lang sipain ay makaupo na mailikod na muling tuwid? Dumura siya sa kanyang palad, pagkatapos ay ipinahid ito sa kanyang duguan na sugat sa mukha at, himala, ang sugat ay nawala sa isang iglap. Ang kanyang laway ay hindi ordinaryong tubig. Ang kanyang kilos ay hindi basta-basta. Nang dumampi ang kanyang palad sa sugat, huminto ang pag-agos ng dugo, ang balat na napunit ay dahan-dahang nagsara, at ang bakas ng pagtama ay nawala na parang hindi kailanman nangyari. Walang tunog, walang liwanag, isang simpleng kilos lamang na nagbago ng lahat. Ang mga taong kanina ay napahinto sa paghinga ay ngayon nagkatinginan. Ang kanilang mga mata ay nanlaki, ang kanilang hininga ay naputol. Isang maliit na bata ang marahang sumigaw, "Inay, nawala ang sugat ni Lola." Ang boses na iyon ay bumasag sa katahimikan. Pagkatapos ay sinundan ito ng isang bulong ng pagkamangha na kumalat na parang alon sa tubig. Walang nangahas na magsalita ng malakas, ngunit sa kanilang mga puso, isang matagal ng paniniwala ang nagsimulang mabuhay muli na ang katarungan ay maaaring hindi nagmumula sa korte, kundi mula sa mga kamay ng isang lola na alam ang mga lihim ng langit. At sa gitna ng mainit na kalsada, ang unang himala ng araw na iyon ay lumitaw, tahimik, simple, ngunit nakayanig. Namangha ang mga tao. Ang ilan ay sumigaw ng papuri sa Diyos, nasasaksihan ang isang milagro sa sikat ng araw. Ang boses na "purihin ang Diyos" ay marahang narinig mula sa isang matandang lalaki sa gilid ng daan, sinundan ng iba pang mga bulong na naging isang ugong ng paghanga. Ang mga kanina ay nakayuko ay ngayon nag-angat ng kanilang mga ulo. Ang kanilang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng pagkamangha na maihalong pag-asa. Isang ina ang hinila ang kanyang belo at pinunasan ang kanyang mga luha, hindi na luha ng kalungkutan, kundi mga luha na isinilang mula sa paniniwala na ang katotohanan ay mailugar pa rin sa mundong ito. Ang maliliit na bata ay tumayo sa upuan ng motorsiklo, nakatingin kay Lola Insyang na parang nakikita ang isang bayani mula sa mga kwentong bayan. Sa gitna ng alikabok at mga tira-tira ng paninda, ang presensya ng Lola ay ngayon naiiba, hindi na isang biktima, kundi isang bagay na mas malaki, isang simbolo na ang kahihiyan ay hindi laging nagwawagi laban sa dangal. Maging ang hangin ng tanghali na kanina'y mainit ay naging malamig, na para bang ang kalikasan mismo ay sumasaksi sa isang hindi inaasahang pagbangon. Ang mga pulis na kanina ay mayabang ay ngayon nanlaki ang mga mata. Nanginginig ang kanilang mga katawan, hindi makapaniwala. Siya nakakatapos lang tumawa ng mapanlait ay ngayon nakatayo ng matigas. Ang kanyang bibig ay bukas, ngunit walang boses na lumalabas. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mukha ni Lola Insyang, isang mukha na ngayon ay malinis na mula sa mga sugat, kalmado, at tila bahagyang nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang mga kasamahan ay nagkatinginan. Ang kanilang mga tingin ay nagbago mula sa kayabangan patungo sa pagkabalisa. Isa sa kanila ay umatras ng isang hakbang, na para bang ang kanyang instinct ay sumisigaw, hindi ito ordinaryong tao. Sa kanilang mga isipan, iba't ibang mga lumang kwento tungkol sa mga taong may agimat, mga taong hindi tinatablan ng bala, at isang batas ng kalikasan na hindi malalabanan ay nagsimulang maglaro. Sila na karaniwang umaasa sa kanilang uniforme at batuta ay ngayon naramdaman ang kanilang kaliitan dahil sa harap nila ay nakatayo ang isang kapangyarihan na walang plaka, ngunit mas nakakatakot, isang katarungan na hindi mabibili, masusuhulan, o masisira sa pamamagitan ng isang sipa. At sa unang pagkakataon sa araw na iyon, ang takot ay lumipat ng panig, mula sa mga mamamayan patungo sa mga pulis na dati pakiramdam ay hindi matatalo. Tumayo si Lola Insyang ng tuwid, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa katarungan na hindi maaaring yurakan. Ang kanyang katawan na kanina ilupaypay ay ngayon tuwid na parang isang matandang puno na hindi natumba ng bagyo.
Hindi siya sumigaw, hindi nagbanta, tumayo lamang sa gitna ng daan. Sa pagitan ng mga tira-tira ng nasirang paninda at ng dugo na nagsimulang matuyo sa aspalto, ngunit ang kanyang presensya ay parang isang tahimik na kulog, nakakabingi, puno ng kapangyarihan at hindi maaaring baliwalain. Ang mga taong nakakita sa kanya ay naramdaman na may nagbago sa hangin, hindi na isang kapaligiran ng takot, kundi isang tensyon na isinilang mula sa presensya ng isang hindi nakikitang lakas. Ang lola ay hindi na mukhang isang nagtitinda ng kakanin, kundi isang tagapangalaga ng balanse na kakatapos lang gisingin. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ngunit bawat yapak niya ay tila nagpapayanig sa lupa. At sa kanyang mga mata, hindi galit ang nag-aalab, kundi katiyakan. Ang desisyon ng langit na sa wakas ay bumaba sa lupa sa pamamagitan ng mga kamay ng isang lola na hindi kailanman humingi ng higit pa sa 100 para makadaan. Isa sa mga pulis ay nagpanik, hinugot ang kanyang baril at pinaputukan ang binti ng lola. Ngunit, ang bala ay tumalbog ng walang anumang bakas. Ang putok ay biglang sumabog, yumanig sa pandinig ng lahat. Isang manipis na usok ang lumabas mula sa dulo ng baril. Ngunit si Lola Insyang ay nanatiling nakatayo, hindi natinag, hindi sumigaw, hindi man lang tumingin sa ibaba. Sa kanyang binti, walang butas, walang dugo, walang bakas. Ang bala ay tila tumama sa isang pader na bakal na hindi nakikita, at pagkatapos ay nahulog sa lupa na may malamig na tunog ng metal. Ang mga taong nakasaksi ay napahinto sa paghinga, at pagkatapos ay dahan-dahang umatras ng isang hakbang. Hindi dahil sa takot sa lola, kundi dahil sa pagkamangha na may halong kabanalan. Isang nagtitinda ng gulay ang marahang bumulong, di tinatablan. May anting-anting. Ang boses na iyon ay mabilis na kumalat, naging isang usap-usapan na puno ng paniniwala. Ang pulis na bumaril ay ngayon maputla ang mukha. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang baril na biglang naging mabigat. Tinitingnan niya ang kanyang armas na parabang ito ay nagtaksil sa kanya. Sa kanyang mga mata, hindi na kapangyarihan ang natitira, kundi purong takot. Dahil sa unang pagkakataon, nalaman niya na mayroong isang kapangyarihan sa mundo na hindi matatalo ng armas, uniforme, o posisyon. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan, di tinatablan yan. May agimat. Ang bulungan ay kumalat mula sa isang bibig patungo sa isa pa, mula sa nagtitinda ng sa malamig patungo sa tsuper ng tricycle, mula sa ina ng tahanan patungo sa batang nagtatago sa likod ng kariton. Walang sumisigaw, ngunit ang boses ay tila umalingaw-ngaw, puno ng paniniwala, puno ng pag-asa. Sila na kanina'y tahimik ay ngayon nagkatinginan na may nagniningning na mga mata. Na para bang nasaksihan nila ang muling pagkabuhay ng isang lumang alamat na dati naririnig lamang nila mula sa mga kwento ng kanilang mga ninuno. Sa gitna ng mainit na daan, si Lola Insyang ay hindi na isang biktima, kundi isang pagkakatawang tao ng katarungan na hindi mapapatahimik. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip, na para bang ang langit mismo ay napahinto sa paghinga upang masaksihan ang susunod na mangyayari. At sa likod ng mga bulungan na iyon, isang maliit na katapangan ang lumago. Dahil kung ang katotohanan ay mayroon pa ring mahiwagang kapangyarihan, marahil ang mundong ito ay hindi pa tuluyang nawawalan ng konsensya. Ang pulis ay nagbigay ng senyales sa kanyang 4 na kasamahan na sabay-sabay na sumugod. Hindi siya nagsalita, itinaas lamang ang kanyang baba nang may mabilis na kilos, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot na itinago sa likod ng kayabangan. Ang 4 na pulis ay sumulong, batuta sa kamay. Ang kanilang mga katawan ay tensyonado, ang kanilang hininga ay maikli. Iniisip nila, marahil hindi tinatabla ng bala, ngunit hindi posibleng harapin ang 5 tao ng sabay-sabay. Naglakad sila ng magkakasama, pinalibutan si Lola Insyang ng dahan-dahan, na para bang kinukulong ang isang biktima. Isa sa kanila ay itinaas pa ang kanyang batuta ng mataas, handang humampas. Ngunit bago pa man nila maabot ang sapat na distansya, bago pa man nila maiugoy ang kanilang mga kamay, si Lola Insyang ay iwinagayway lamang ang kanyang kaliwang kamay ng marahan, na para bang nagtataboy ng langaw. At sa isang iglap, isang malakas na hangin ang humampas mula sa isang hindi inaasahang direksyon. Hindi isang ordinaryong hangin, kundi isang bugso na puno ng mahiwagang lakas. Tinamaan nito ang katawan ng 5 pulis ng sabay-sabay, ibinagsak sila sa aspalto nang may malakas na pagtama na nagpalipad ng alikabok. Walang sigaw.
Tanging ang tunog ng mga katawan na itinapon at mga batutang bumagsak. At sa gitna ng biglaang katahimikan, isang figura lamang ang nanatiling nakatayo. Si Lola Insyang kalmado, hindi gumagalaw. Na para bang hinipan niya ang huling hininga sa ibabaw ng isang kayabangan na gumuho. Ang mga katawan ng mga pulis ay tumilapon sa aspalto, duguan at nasasaktan, na para bang binugbog ng isang hindi nakikitang lakas. Sila ay gumulong, bumagsak, at may isa pang ang tumilapon hanggang sa tumama sa salamin ng isang nakaparadang motorsiklo. Ang kanilang hininga ay putol-putol, ang kanilang mga kamay ay nakahawak sa dibdib o tiyan na parang dinurog. Ang kanilang mga bibig ay bukas ng walang tunog, tanging mahinang daing ang lumalabas. Ang kanilang mga asul na uniforme ay gusot, ang mga plaka ay natanggal. Ang mga sombrero ay lumipad palayo. Sila na kanina ay matikas na nakatayo ay ngayon nakahandusay na parang mga tuyong dahon na tinangay ng hangin. Walang nangahas na bumangon. Nagkatinginan sila na may mga matang puno ng takot. Na para bang ngayon lang nila napagtanto na ang kanilang kapangyarihan ay isang marupok na ilusyon, tulad ng isang salamin na binato. Sa paligid nila, ang mga tao ay nanatiling tahimik, ngunit ngayon ang katahimikang iyon ay iba na. Hindi na katahimikan ng takot, kundi isang katahimikan na puno ng panloob na tagumpay. Nakita nila na ang katarungan ay hindi nagmula sa korte, kundi mula sa mga kamay ng isang lola na hindi kailanman humingi ng anuman kundi daan para makadaan. Ang pinakamayabang sa kanila ay sumulong mag-isa, sinuntok ang lola ng may galit. Ngunit ang naramdaman niya ay parang pagsuntok sa isang pader na bato. Bumangon siya ng may hirap. Ang kanyang mukha ay pula sa hiya at galit. Sa pagjuwang-gewang na mga hakbang, tumakbo siya palapit, kinuyom ang kanyang kamao ng buong lakas, at pagkatapos ay nagpakawala ng isang malakas na suntok patungo sa dibdib ni Lola Insyang. Ngunit ang kanyang kamao ay huminto sa ere, hindi dahil sa sinalag, kundi dahil tumama ito sa isang bagay na kasing tigas ng isang bundok na bato. Ang mga buto sa kanyang kamay ay tila nadurog kaagad. Ang sakit ay gumapang hanggang sa kanyang balikat, na nagpasigaw sa kanya sa sakit. Umatras siya ng pasuray-suray, hawak ang kanyang kamay na ngayon ay namamaga at duguan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi paniniwala. Ang katawan ni Lola Insyang ay hindi man lang gumalaw. Na para bang ang suntok ay isang magaang nadampi lamang ng hangin sa hapon. Sa kanyang mukha, walang ekspresyon ng tagumpay, tanging isang malalim na katahimikan. Na para bang alam niya na ang karahasan ay hindi kailanman nananalo laban sa katatagan. At sa sandaling iyon, nang ang pulis ay lumuhod, ang kanyang kayabangan ay sa wakas ay nadurog. Walang natira kahit kaunti. Bumagsak siya sa paanan ng lola, umiiyak ng malakas na parang isang sanggol na nawala ng proteksyon. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Ang mga luha na maihalong pawis at alikabok ay dumaloy sa kanyang mukha na kanina ipuno ng kayabangan. Ang kanyang namamagang kamay ay mahigpit niyang niyakap sa kanyang dibdib, na para bang sinusubukang aliwin ang sarili mula sa isang sakit na hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Hindi na niya makilala ang kanyang sarili. Ang pulis na dating sumipa ng walang konsensya ay ngayon isang tumpok na lamang ng isang taong wasak dahil sa isang kapangyarihan na hindi niya maunawaan. Ang kanyang boses ay paos, humihikbi, tumatawag sa isang boses na halos hindi marinig. Nay! Nay! Hindi na siya tumatawag sa isang mayabang na tono, kundi sa isang kababaang loob na isinilang mula sa kawalan ng pag-asa. Sa kanyang mga mata, wala nang intensyon na lumaban, tanging isang pakiusap. Tanging isang huling pagsisisi, tanging isang pagnanais na bumalik sa panahon bago niya pinili ang kalupitan kaysa sa pagiging makatao. Sa isang kalmado, ngunit matatag na boses, ipinaalala ni Lola Insyang na ang posisyon ay isang tiwala lamang, hindi isang kasangkapan para manakit. Hindi siya sumigaw, hindi ng insulto, nagsalita lamang ng marahan, ngunit bawat salita niya ay tumusok ng mas malalim kaysa sa anumang suntok. Akala niyo ba sa inyo ang unipormeng yan? Yan ay tiwala mula sa taong bayan, mula sa bansa, mula sa Diyos. Hindi para gamitin sa pagyurak sa matandang gusto lang magtinda ng turon. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo, hindi puno ng paghihiganti, kundi puno ng katiyakan. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi nagpatawad. Ipinahayag lamang niya ang katotohanan na matagal nang itinago sa likod ng isang pekeng kapangyarihan.
Sa paligid nila, ang mga tao ay nakinig sa isang taimtim na katahimikan. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang para sa pulis na umiiyak, kundi para sa lahat ng nakalimot. Na ang kapangyarihan na walang konsensya ay isang pagkawasak lamang na naghihintay ng tamang oras. At sa ilalim ng sikat ng araw na nagsisimula ng humina, ang katarungan ay sa wakas ay nagsalita, hindi sa pamamagitan ng mga sigaw, kundi sa pamamagitan ng boses ng isang lola na alam na ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw para marinig ng langit. Ang mga mamamayan na kanina ay tahimik ay ngayon sumigaw, pinupuri ang katapangan at katarungan na lumitaw mula sa katatagan ng puso ng isang lola. Ang sigaw na "Mabuhay si Lola" ay narinig mula sa isang matandang lalaki, sinundan ng marahang palakpakan na unti-unting naging isang malakas na dagundong. Ang mga ina na kanina itinatakpan ang mga mata ng kanilang mga anak ay ngayon binitawan na ang kanilang mga yakap. Ang kanilang mga mukha ay nagniningning na parang nasaksihan ang pagsikat ng araw pagkatapos ng isang mahabang gabi. Ang maliliit na bata ay tumakbo palapit, hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto nilang makita ng mas malapitan ang figura ng lola na kanina inagtaboy sa kayabangan sa isang kilos lamang ng kamay. Ang nagtitinda ng kakanin, ang tsuper ng tricycle, ang may-ari ng karinderya, lahat ay nagkaisa sa iisang sigaw. Hindi dahil nanalo laban sa pulis, kundi dahil sa wakas ay ipinakita ng katarungan ang kanyang mukha sa isang lugar na pinaka-hindi inaasahan. Sa gitna ng mainit na kalsada, ang maliit na pag-asa ay muling lumago. Dahil alam nila, hanggat may mga taong tulad ni Lola Insyang, ang katotohanan ay hindi kailanman mamamatay. Isang matandang lalaki ang agad na tumawag sa tunay na pulisya, inire-report ang karahasan ng mga pulis na nakauniporme. Nanginginig ang kanyang kulubot na kamay habang hawak ang isang lumang cellphone, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Nang makipag-usap sa opisyal, may mga pulis po dito, pero inaabuso nila ang isang matandang babae sa kanto ng Abad Santos, malapit sa tindahan ni Aling Nena. Mabilis siyang nagsalita, malinaw, ayaw niyang matapos ang himala ngayong araw ng walang tunay na katarungan. Sa paligid niya, ang ibang mga mamamayan ay tumango, handang maging saksi. Hindi na sila natatakot dahil ang milagro ay bumasag sa tanikala ng takot na matagal nang nagbigkis sa kanilang mga dila. Maging ang binata na kanina ipinigilan ay ngayon nakatayo sa harap, tuwid ang dibdib, handang magbigay ng salaysay. Alam nila na ang ulat na ito ay hindi lamang para parusahan, kundi para ibalik ang tiwala na ang uniforme ay dapat magprotekta, hindi manakit. At sa tawag na iyon, nagsimula ang isang bagong kabanata. Hindi na kwento ng isang lolang nyurakan, kundi kwento ng mga maliliit na tao na sa wakas ay nangahas na magsalita, magkakasama. Sa loob ng ilang minuto, isang patrol car ang dumating, hindi para ipagtanggol ang mga kasamahan, kundi para ipatupad ang tunay na batas. Ang tunog ng sirena na karaniwang nagdudulot ng kaba sa mga tao ay ngayon narinig na parang tunog ng kampana ng katarungan. Dahan-dahang huminto ang sasakyan sa gitna ng daan. Bumukas ang pinto at ilang mga pulis na may maayos na uniforme at opisyal na pulis insignia ang isa-isang bumaba. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ang kanilang mga kilos ay kalmado ngunit matatag. Hindi sila agad nagsalita, pinagmasdan lamang ang sitwasyon, si Lola Insyang na matikas na nakatayo sa gitna ng daan, ang 5 pulis na nakaupo ng mahina sa aspalto, at ang mga taong napipigilan pa rin ang kanilang hininga. Walang sigawan, walang banta, tanging mga tingin na sumusukat sa isa't isa. Isa sa mga opisyal na pulis ang lumapit kay Lola Insyang, yumuko ng bahagya, at pagkatapos ay marahang nagsalita, kami po mula sa presinto. Nakatanggap po kami ng ulat. Pwede niyo po bang ikwento ang nangyari? Ang kanyang boses ay puno ng paggalang, hindi tulad ng mga pulis na kakatapos lang mahulog mula sa langit ng kanilang kayabangan. Si Lola Insyang ay nanatiling nakatayo ng tuwid sa gitna ng daan, pinalilibutan ng mga mamamayan na ngayon ay nangangahas ng lumapit at magbigay ng suporta. Hindi siya sumagot ng mahaba, itinuro lamang ang mga nagkalat na paninda, at pagkatapos ay ang mga mukha ng mga pulis na ngayon ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nagsalita ng higit pa sa mga salita. Ito ay hindi tungkol sa mga paninda, kundi tungkol sa dignidad na nyurakan. Dahan-dahang tumango ang opisyal na pulis at pagkatapos ay nagbigay ng senyales sa kanyang mga kasama. Isa-isa, ang 5 pulis ay pinusasan, hindi marahas, ngunit matatag. Hindi sila lumaban, hindi nagprotesta, ang kanilang mga katawan ay lupaypay,
na para bang alam na nila na ang kanilang peking kapangyarihan ay gumuho na. Nasaksihan ito ng mga tao na may maluwag na dibdib. Walang labis na sigaw ng tagumpay. Tanging isang mahabang buntong hininga ang narinig ng sabay-sabay, na para bang ang buong komunidad ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag pagkatapos ng maraming taon na sinakal ng takot. At sa gitna ng lahat, si Lola Insyang ay nanatiling tahimik, nakatayo na parang isang ugat ng puno na hindi natitinag. Dahil alam niya, ang katarungan na dumating ngayon ay hindi para sa kanya lamang, kundi para sa lahat na minsan nang hinamak dahil lamang sa walang boses. Si Lola Insyang ay nanatiling nakatayo ng tuwid sa gitna ng daan, pinalilibutan ng mga mamamayan na ngayon ay nangangahas ng lumapit at magbigay ng suporta. Walang nagsabi sa kanya na umupo. Walang humiling sa kanya na umalis dahil alam ng lahat na ang kanyang presensya ang sentro ng lahat ng nangyari ngayon. Dahan-dahan siyang pinalibutan ng mga tao na para bang pinoprotektahan ang isang maliit na apoy na kakatapos lang muling sumiklab. Isang ina ang nag-abot ng isang bote ng tubig. Isang teenager ang nagdala ng isang malinis na panyo para takpan ang kanyang mga balikat na nadumihan ng alikabok. Samantala, ang binata na kanina ay gustong tumulong ay ngayon nakatayo sa kanyang tabi, handang alalayan siya kung mapagod. Ngunit hindi napagod si Lola Insyang, ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ang kanyang katawan ay hindi gumwang. Naghintay siya hanggang sa ang proseso ng batas ay tunay na umusad. Sa paligid niya, ang mga mukha na kanina'y puno ng takot ay ngayon nagniningning, hindi dahil sa naiganting paghihiganti, kundi dahil sa tiwala sa katarungan na sa wakas ay muling lumago. At sa ilalim ng langit na nagsisimula ng mamula sa dapit hapon, siya ay nakatayo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang buhay na saksi na ang katotohanan ay hindi kailanman namamatay hanggat may nangangahas na ipagtanggol ito. Ang 5 pulis ay dinala sa mobile ng pulis. Ang kanilang mga mukha ay maputla, puno ng pagsisisi at kahihiyan. Hindi na sila nakayuko ng mayabang, kundi nakayuko ng malalim, na para bang ang kanilang mga katawan ay masyadong mabigat para tumayo ng tuwid. Pagkatapos mawala ang kanilang maskara ng kapangyarihan, ang kanilang mga kamay ay nakaposa sa harap. Ang kanilang mga gusot at maruming uniforme ay naging tahimik na saksi sa kanilang mga ginawa. Nang dumaan sila kay Lola Insyang, isa sa kanila ay sandaling lumingon, ngunit hindi sinuklian ng matanda ang tingin. Nakatingin lamang siya ng diretso sa unahan, na para bang tinitingnan ang isang kinabukasan na ngayon ay mas maliwanag. Nasaksihan ng mga tao ang pag-alis ng sasakyan ng pulis nang may katahimikang puno ng kahulugan. Walang pang-iinsulto, walang sigawan, tanging isang marahang dasal na binigkas sa puso. Sana ito'y maging isang aral. At nang umikot ang mga gulong ng sasakyan palayo sa kalsada, ang alikabok na lumipad ay tila dinala palayo ang mga tira-tira ng kawalang katarungan na matagal nang dumikit sa lugar na iyon. Ang natira na lamang ay isang lola, mga tira-tira ng turon sa aspalto, at isang bagong paniniwala na lumago sa puso ng bawat isa na nakasaksi. Ang katarungan ay maaaring mabagal, ngunit hindi kailanman tunay na bulag. Si Lola Insyang at ilang mga mamamayan ay isinama rin bilang mga saksi. Ang kanyang mga hakbang ay kalmado kahit pagod ang kanyang katawan. Umupo siya sa likurang upuan ng patrol car, hindi bilang isang suspect, kundi bilang isang pangunahing saksi na ang boses ay ngayon pinakikinggan. Sa kanyang tabi, ang binata na kanina inag-alok ng pera ay tahimik na nakaupo, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Ilang iba pang mga residente, ang nagtitinda ng yelo, ang trooper ng tricycle, ang ina ng tahanan, ay sumama sa pangalawang sasakyan. Ang kanilang mga mukha ay tensyonado ngunit matatag. Alam nila na ang pagiging saksi ay nangangahulugan ng panganib. Ngunit ngayong araw, hindi na sila natatakot. Sa kahabaan ng daan patungo sa istasyon ng pulis, si Lola Insyang ay tumingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang komunidad na nagsisimula ng dumilim sa takip-silim. Hindi siya gaanong nagsalita, paminsan-minsan lamang hinahaplos ang dulo ng kanyang gusot na panyo. Sa kanyang puso, hindi paghihiganti ang namuo, kundi pag-asa. Sana, pagkatapos nito, wala nang lola na paalisin dahil lamang sa gustong magbenta ng turon. At sa likod ng kanyang katahimikan, mayroong isang tahimik na paniniwala na ang tunay na katarungan ay hindi isinilang mula sa karahasan, kundi mula sa katapangan na manatiling nakatayo, kahit na sinusubukan kang ibagsak ng mundo. Sa paglilitis, ang 5 pulis ay sinibak sa serbisyo ng walang karangalan at hinatulan ng 7 taong pagkakakulong,
isang tagumpay ng katarungan laban sa pang-aabuso. Ang silid hukuman ay puno ng mga tao, mga residente mula sa kanilang komunidad. Ang mga mamamahayag ay nagsisiksikan sa pinto. Maging ang mga lokal na opisyal ay dumalo upang masaksihan. Binasa ng hukom ang hatol sa isang matatag na boses, walang pag-aalinlangan dahil malinaw ang ebidensya, marami ang saksi, at ang konsensya ay hindi mabibili. Ang kanilang mga asul na uniforme ay tinanggal sa harap ng publiko. Ang kanilang mga plaka ay isa-isang inalis, mga simbolo ng kapangyarihan na ngayon ay naging tanda ng kahihiyan. Si Lola Insyang ay nakaupo sa upuan ng mga saksi, tahimik, kalmado, hindi nakangiti. Dahil para sa kanya, ito ay hindi isang personal na tagumpay, kundi isang pagpapanumbalik ng dignidad na minsang inagaw. Pagkatapos ng paglilitis, marahang isinigaw ng mga tao ang kanyang pangalan, puno ng damdamin. Ngunit tumango lamang siya ng marahan at pagkatapos ay naglakad pa uwi, pabalik sa kanyang simpleng kusina upang magprito muli kinabukasan. Dahil para kay Lola Insyang, ang katarungan ay hindi ang katapusan ng kwento, kundi ang kondisyon upang siya ay patuloy na makapaglakad sa kalsada, magbenta ng turon na may taas noo at payapang puso. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang katarungan ay maaaring maantala, ngunit hindi kailanman tunay na namamatay. Na ang katotohanan ay hindi laging nangangailangan ng armas. Minsan, sapat na ang katatagan, pasensya, at paniniwala na ang langit ay laging nakatingin. Ang posisyon ay hindi para ipagyabang, kundi para pangalagaan bilang isang tiwala. At ang pinakamahalaga, huwag na huwag maliitin ang isang matandang tahimik. Dahil sa likod ng kanyang pagiging